Good day mga kakambing! Ngayong araw po ay pag-uusapan po natin yung mga natural na mga halaman na pwede nating gamitin na pang deworm sa ating mga kambing. Meron palang ganun mga kakambing. So ano pang hinihintay nyo? Antabayanan po ninyo at yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sige po! Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ang mga kambing ay may likas na kakayahan para mawala ang mga worms o mga bulati sa kanilang mga katawan. Yan po ay depende sa mga halaman na pwede nilang makain sa kanilang palipaligid. Kasi po, ang ating mga kambing, pag nakumpleto halos, lahat yung 7 na klase ng dahon o halaman na makain niya sa isang araw, ito ay nagpapalakas ng kanyang sigla at kanyang resistensya na minsan nga ay kusa na lang nagpapalabas ng kanyang mga bulati sa kanyang katawan. Pero ngayong araw po, pag-uusapan po talaga natin yung mga halaman, mga natural na halaman na makikita lang po natin sa paligid natin na mayroon palang mga elemento, nagtataglay ng mga iba't ibang klase po ng mga substances na nagtutulong or tumutulong po para mailabas or mapuksa ng kambing ng kusa ang kanyang mga bulate sa kanyang katawan. So, ngayong araw po, hindi na natin patatagalin yan, pag-uusapan na po talaga natin. Ano ba yung una-unang pwede nating ipakain sa ating mga kambing para po mabilis makuha ang kanilang mga bulate? Unang-una po, kakawate. Ang kakawate po pala mga kakambing ay nagtataglay po ng isang elemento dyan. Hindi rin natin na-research ulit. Pero nagtataglay po siya ng elemento na tumutulong po para mapuksa yung bulate sa katawan o sa rumen, sa tiyan ng ating mga kambing. Kaya mainam po na paminsan-minsan pinapakain po natin ng kakawati yung ating mga kambing. Kahit na ito ay besides that na mataas na po sa protina, dahil po ito ay isang leguminous plant, may taglay pala talaga ito na elemento. Gaya ng sinabi po natin sa inyo na makakatanggal pala, makakatulong pala sa pag-iwas ng ating mga kambing sa mga bulate. At kahit mayroon na nga talaga sa loob ng ating tiyan ng ating mga kambing, nagtutulong po talaga yun na para po na makuha yung mga hindi magagandang mga bulati sa tiyan ng ating mga kambing. Pangalawa, ipil-ipil. Kaya rin po ng kakawate, yung ipil-ipil po ay karaniwan na lang na makikita natin sa ating paligid na isa na rin mataas na source ng protina sa pagkain ng ating mga kambing dahil po ito ay isa na ring leguminous plant. At gaya na rin po talaga ng kakawate, nagtataglay rin po ito ng elemento na tumutulong po talaga para mapuksa po yung mga bulate sa katawan ng ating mga kambing. Kaya again, mainam po na from time to time, papakainin rin natin sila ng ipil-ipil. Huwag lang masyadong marami kasi po hindi na rin na papaganda sa katawan ng ating kambing pag sobra. Alam na natin na lahat ng sobra ay hindi na rin magandang dala sa katawan ng ating mga hayop at kahit naman sa tao. At besides po, kahit noon pa man, dito po sa amin ay ginagamit na itong ipil-ipil, lalong-lalo na po yung kanyang bunga na natural na deworming sa mga bata. Yan po yung katotohanan at hanggang ngayon, minsan ginagamit po yan ng ating mga mga magulang dito sa amin, sa probinsya. Pinapakain yung mga anak nila ng bunga ng ipil-ipil. Kasi nga po yun, meron po itong element po talaga na tumutulong na mailabas yung mga bulate sa tiyan ng mga bata. So, gaya na rin po ng kambing. Napakabisa po ng ipil-ipil na gamitin po na pang deworming sa ating mga hayop, lang lalo na po sa kambing. So, yun. Sana ay nakapagbigay ng konting kalaman yung ipil-ipil. Pangatlo po ay ang papaya. Yan po, bakit nagtataka kayo, bakit pumasok yung papaya? Yung papaya po, mayroon po rin itong elemento na tumutulong po na mapalabas yung
mga bulati sa tiyan ng ating mga kambing. Ano ba yung gagawin natin sa papaya, mga kakambing? Marahil po, pwede natin itong kunin yung kanyang bunga. Bunga po yung gagamitin, no? Kung hinog po, pwede yang mapakain ng direkta sa ating mga kambing paminsan-minsan kung gusto nilang kumain ng papaya. Pero pag hindi po sila kakain ng hinog na papaya po, kahit yung hilaw, pwede natin po yung ilaga. Kasama po ng mga corn bran natin dyan, ilaga lang ng mabuti. At pag nalaga na po yan, ay pwede na po natin yan na tawag yun, parang pipigain. Hindi naman pipigain, mashed. Lagyan ng konting asin or molasses or konting mga ano dyan, mga food elements dyan, gaya po ng mga feeds. At ipakain po natin sa ating mga kambing. At yan po, mabigla na lang kayo. May isang araw nang nagbawas yung ating mga kambing, kasama po pati yung mga bulate. At mabilis po ito sa papaya at saka may element kasi ito na nagpapadulas doon sa loob ng kanyang tiyan na mabilis mailabas yung mga dumi niya, kasama po yung mga worms ng ating kambing. That is based po sa experience po natin dito at ng mga kasamahan po dito natin sa ating farm habang nagkakambing pa po tayo sa ngayon. Yung pang-apat po ay ang makahiya. Ito yung shy na plant na pag atin pong na-touch po yan, ay touch me not plant po yan, makahiya plant. Ito po yung pang-apat na napakalaki pong tulong talaga sa pag dideworm ng ating mga kambing. Yun po, paparating si Mamichi. Napakalaking tulong po talaga ng makahiya plants dahil at the same time nagtataglay po ito ng mga elemento na rin na tumutulong talaga na mapuksa yung worm sa loob ng tiyan ng ating mga kambing. So yon, dapat mayroon tayong ganito sa ating mga taniman, sa ating mga tawag doon, mga area na nag-graze yung ating mga kambing, kasi napakalaking tulong po ng makahiya plant sa ating mga kambing para po maibsan, mabawasan man lang yung mga worms sa kanyang tiyan. Ilan mga friend natin na nagkakambing doon. Yan po ay based na rin po talaga sa mga experience ng mga friends natin at according na rin sa research dahil nagtataglay po talaga ng element na makakatulong po talaga. Yun po, makahiya plants po. Dapat huwag puksain or patayin pag andyan sa ating paligid na mayroon po tayong kambing. Isa sa pinakamabisang natural plant na pumupuksa po talaga ng worms ng ating mga kambing. So, hindi na tayo magtatagal, hanggang dito na lang. Sana po nakatulong po itong ating munting vlog ngayong araw sa ating lahat. Maraming salamat po. Once again, this is your friend Agritechnics TV. Bye-bye na. God bless us all. Thanks everyone. Was
We